Sa ngalan po ng Christ Community Church na ngayon ay nagtitipon sa Luzon, Taytay Rizal, pinapabot po namin ang aming pagbati sa inyo mga kapatid na bumubuo ng His Community Church. Kasama ko po ang ilang mga young pro natin na ngayon ay nakaupo kasama ninyo at nawa ay maging pagpapala po sa Panginoon, maging pagpapala sa inyo at maging karangalan ng Panginoon ang pagbubulay natin ng kanyang mga salita. At kagalakan namin na makita kayo dahil nasa panalangin namin kayo bilang iglesia kapag ka first hour of our gathering as God's people or church. Ang gathering namin ay 9:45 to 10:45. So nagpe-pray pa sila ngayon. Kung di ako nagkakamali. Ano po? At naroon sa aming whiteboard ang inyong pangalan o ang pangalan ng community ito. Kaya nawa po ay malugod ng Panginoon sa paraan ng ating pagbubulay-bulay ngayong umaga at hanggang mamaya sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita na may kinalaman sa gagawin natin ngayon. Ang sabi ng confession natin sa binasa sa atin kanina, ang bautismo ay isang ordinansa ng bagong tipan na itinatag ni Jesucristo. Sa taong binautismuhan, ito ay isang tanda ng kanyang pakikisama kay Kristo, more on that sa ating Sunday School, sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli, at sa kanyang pagkalakip kay Kristo, again, more on that in Him, at sa pagpapatawad ng mga kasalanan. It pictures the washing of our sins. Ipinapahayag din nito na ang binautismuhan ay nagbigay ng kanyang sarili sa pamamagitan ni Jesucristo upang siya ay mabuhay at makalakad sa panibagong buhay. So yung bahaging yan ang pag-aaralan natin. Hanguin natin sa Luke chapter 9 na ikaw at ako bilang nagpapakilalang Kristiyano ay at the same time tagasunod ni Kristo. Ang lumang salita diyan, disipulo. Ang mas magaan-gaan, alagad. Pero dahil hindi na natin masyadong ginagamit yan at ginagamit natin yan sa ibang connotation, kaya tagasunod. Simply put, kapag Kristiyano ka, sino yung Kristiyano? Nagtitiwala kay Jesucristo ng buong puso at tuloy-tuloy dahil yun ay buhay pagtitiwala kay Jesucristo sa kung sino siya at kung anong kanyang ginawa. At ang pagtitiwalang iyan ay ihahayag or magmamanifest or marirealize sa buhay ng pagsunod. At ang unang hakbang ng pagsunod, ayon sa patotoo ng mga kasulatan, more on that mamaya, ay ang pagpapabautismo. Kaya ang term dyan ay pagsunod kay Kristo sa tubig ng bautismo. Pero sino yung inaasahan? Sino yung dapat at kailangang sumunod sa tubig ng bautismo? Yung mga chapter 29, article 2. Ang mga taong tanging nakapagpapasakop sa mga ordinansang ito ay yaong mga tunay na nagpapahayag ng pagsisisi sa Diyos. Hindi ito laway lang, hindi ito profess lang o hindi ito salita lamang. It is a way of life. Turning from sin at the same time turning to Christ. So yun ang repentance, turning from the old life. Madami yan. Madami kang tatalikuran yan along the way. Minsan hindi mo akalaing kasalanan pala, pero because of the ministry of the word na naririnig mo every Sunday, nga no, I need to confess that before the Lord. Parang gano'n. So, ang buhay pagsunod ay buhay ng pagtalikod sa kasalanan at sa kapangyarihan nito. Hindi man sa epekto nito, wala na tayong magagawa. At the same time ay
pagtitiwala ng lubos at tuloy-tuloy kay Kristo sa pagpapatawad niya ng kasalanan yan. Mind you, He came to save His people from their sins. Kaya ang buhay Kristiyano ay buhay ng pagtalikod sa mga kasalanan, particular sins, at sa patuloy na pagtitiwala sa pagpapatawad niya, sa paglilinis niya, at sa pagbabagong buhay niya mula ron sa pagpapatawad at mabubuhay ka ng may pagsunod. So, yan ang in short ay itsura o larawan ng isang tagasunod ni Jesus. Siya na tunay na nagpapahayag ng pagsisisi sa Diyos at pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Kristo. It's a way of life. Ang pagtalikod sa kasalanan at pananampalataya kay Kristo. Yan ang Christian life. Yan ang disciplined life or disciple, a life of a disciple o buhay ng isang tagasunod. Tanong, sino ba yung tagasunod? Uugatin natin ngayon, hopefully sa tulong ng Panginoon. Luke chapter 9 o sa Lucas, pangkat na siyam, kung kayo may banal na kasulatan, Lucas pangkat na siyam, Lucas pangkat na siyam, Lucas pangkat na siyam, pamilyar ang text na ito, bagaman may mas naunang pamilyar doon. Chapter 9 ng Lucas, ang pamilyar ay dyan sa talatang 57 to 62. Yan ang text natin. Yan ang text natin. O yan ang passage natin na dadaanan at pagkukunan ng mga prinsipyong babaunin natin, hindi lang to refresh, kung hindi para ma-confirm or mapagtibay ang mga katotohanang mahuhugot natin at mabubuo sa paraan ng pagbubulay natin ngayong umaga. Na may kinalaman sa, kunin ko yung title dun sa verse number 62, particular. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ng ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So kunin natin yung title dun sa karapat-dapat sa kaharian ng Diyos o sa aking angkop sa kaharian. Sino yung angkop sa kaharian? Ang kalalaglagang termino ay disciple. At sino yung disciple? Ito ang isa sa particular aspect of being a disciple or character of being a disciple. Ano bang kanyang katangian? Ano bang kanyang dinaanan? Because following Christ is costly. May presyo at hindi mura. Hindi 2.5 or cheap. Hindi cheap ang pagsunod. Hindi yan out of convenience. Katulad ng pinamumukha ng maraming Kristiyano ngayon. Ang kanilang pagsunod, pag maluwag. Pag masyadong mabigat, teka muna. Or pag ang problema, kaya ko, okay lang ako. Pero pagka mabigat ang problema ko, kayo na lang muna. So yun ang larawan ng pagsunod at commitment na ipinamumuka o ipinilalarawan sa atin ng ibang mga Kristiyano. And I hope hindi kayo ganyan. Dahil tulad ng sabi ko, marami na sila, wag nyo nang dagdagan. Hindi man natin sila mabawasan, pero utang na loob wag nyo dadagdagan. Dahil
Nakakahiya sa Panginoon. Yun ang aking point. Nakakahiya sa Kanya. Ito lang ang presyo ng pagsunod natin sa Kanya. Pagka tumigil ang ulan. Pagka pala umuulan, di ba? In that kinda, di ba? Nakakahiya yun. Sino ba susundin mo? Sa kontekstong ito, sabi ni Luke, he turned his face towards Jerusalem. Ang kanyang intention ay Jerusalem, to die, to suffer and die. At doon nakaangkla yung kanyang demand, if any man who comes after me, let him deny. Para ba sinasabi ng Panginoon, ako nga, i-deny ko sarili ko along the way. Kaya kung susunod kayo sa akin, dumaan kayo sa dadaanan ko. Parang ganon. Wala ka naman mag-shortcut ka, di ba? Pero maraming Kristiyano mukhang shortcut eh. So, dito tayo. Karapat-dapat sa kaharian. Let me read ang verse 57. Habang naglalakad sila sa daan at may nagsabi sa kanya, ako'y susunod sa iyo, saan ka man magpunta? Wow. Open-ended, ano? At sinabi sa kanya ni Jesus, ang mga asong gubat ay may mga lungga at ang mga ibon sa impapawid ay may mga pugad. Subalit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan man lamang ng kanyang ulo. May reaction ba? Yung nagsabing, susunod ako kahit saan. Sabi nga sa isang kapatid, gusto mo sumunod sa Panginoon? Oo, pasok. Kung pumunta ang Panginoong Yesus sa impyerno, susunod ka ba? Uy. See? Maraming Kristiyano nagsasalita ng pagsunod kay Kristo na hindi niya naririnig yung sinasabi niya. Or hindi niya naintindihan yung demand ng pagsunod. Bakit? Ala siguro siya makitang worthy to emulate sa pagsunod among their membership. Hindi natin masisisi, makitid lang talaga eh. Pero wala tayong narinig. Hindi concern ng Holy Spirit, kaya don't bother. 59. Sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Subalit siya sumagot, Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama. Ha? Sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Sabi ng inuutusan, Panginoon, ako muna. Ganun lang kasimple. Tinawag mo siyang Panginoon, pero ikaw muna. Pwede ba yun? Let me first. Ha? Tumawag kang Lord, tapos let me first. What a contradiction. Huwag nyo nang palalimin, mababaw lang to. Baka malunod tayo rito. Diretso lang. Diretso lang. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, alam mo, natikman niya, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Ano kaya itsura niya? Kung merong kumuha ng picture, ano kaya reaction niya? After he heard, let the dead bury their dead. You preach the kingdom, the gospel of the kingdom. It is more important than burying the dead. Ha? At sinabi naman ng isa pa, ako'y susunod sa iyo, Panginoon. Subalit, hayaan mo muna ako. Isa peto eh. Lord, let me first. Hindi pwede yun eh. Lord, the source of all good or authority. Tapos, let me first. Pwede ba yan? Ako'y susunod sa iyo, Panginoon. Subalit, hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko. Wala ka sariling desisyon.
Ngayon, kinikilala natin na may jurisdiction ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kaya kung may babautismohan tayong below o nasa ilalim pa ng jurisdiction ng kanilang mga magulang, sa amin, we see to it na magpapaalam sa kanilang mga magulang. Anong papasukin nila, bakit babautismohan to? At bakit tatanggapin namin miyembro? So dapat at least, alam ng magulang. Courtesy, di ba? Pero at the end of the day, ang desisyon ng Kristiyano ay desisyon niya sa harapan ng Diyos. Na hindi sinasaalang-alang ang sino man. Because He is the Lord. Mali bang may ibang Lord ka? Lord small cup yun. Subalit sinabi niya sa kanya, ayun, walang sino mang umahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Kaya ang tawag dito ng isang preacher o ng maraming preacher ay the would-be disciple. Pwede sana kanya yun. Kaya ito yung Panginoon, ako muna. Tanong, ganyan ka ba? Ikaw ba ito? At sana hindi. Lalo na yung mga babautismo natin, sana hindi kayo yan. Di ba? Ay masasaktan kayo rito. Pero kung ang puso natin ay naka-incline sa pagsunod at pagpapasakop sa Panginoon na may otoridad na nagbigay ng kanyang salita, and all we have to do is to submit and obey with a grateful heart, kalahin mong kadadaming tao ikaw inutusan ng Panginoon sumunod sa kanya. What a privilege. Pero nasan tayo confronting His command, authority to command? Diba? Kaya mula dyan mga kapatid, ay pag-aralan natin ang bahaging ito. So hindi na tayo pamilyar sa bukid, di po ba? Ginagawa ng mga subdivision o commercial area, mga bukirin natin. Kayo dito, dagat, hindi ko alam dito kung may bukid. Hindi pa ako pamilyar sa Maribeles. Hanggang mapa lang ako, may terrain dyan, hindi ko pa alam. Gayunman, may naiwang prinsipyo ang pagsasaka. Kung hawak ka ng araro, maging handa ka na ibigay ang lahat. Puso, isip, panahon, katawan. The whole self. Yun ang point. Ang sabi, walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Maliban sa pagtatalaga na ito, maghanap tayo ng ibang religion, wag Christianity. Because Christianity is very demanding. Kahit umaawit tayong salvation by grace, salvation only from His loving kindness and mercy. Yes. Pero yung demand, mabigat po. Mabigat. Sige, limutin mo sarili mo kung magaan niya. Pasanin mo yung krus mo kung magaan niya. At sumunod ka sa akin kung magaan niya. Sige nga. So following Christ is costly. Dahil ang grace ay hindi cheap. Malaki at mabigat ang halaga ng pagsunod. Dahil hindi walang kabuluhan ng biyaya. Hindi ko mo salvation by grace ay cheap. May nagdusa sa lugar mo bilang makasalanan. May tumanggap ng puot sa lugar mo bilang kahalili mo. Kaya dumating sa iyo ang biyaya ng kaligtasan. Kaya paano magiging cheap ang pagsunod? Ano ba yan? Panginoon, pinagkukwentuhan namin, yung mga istorya namin, lalo istorya ko ng pagpapastor or mula sa being youth hanggang sa pagpapastor, hindi ho madali, no? Kaya lang masyado mong pangahas, di ba? Hindi ko tinapos yung aking college degree, di sana may pangyabang ako na hanggang third year lang.
So sa kabila nito, bawat patak ng pawis, hindi laruan ang ministeryo o buhay Kristiyano. Ito ang pinakamahirap na paglilingkod. Ang pagiging Kristiyano ang pinakamahirap na paglilingkod. Bakit? Kung papasok ka sa office, kung papasok ka sa work, 8 to 5 ka lang. Ngayon, kung sobrang bait ka, tulad ni ng isang kapatid natin, kahit outside of work, sinusunod yung boss niya. So that's an extra mile yun. Pero ang normal, di ba? Pagkatapos mo, tapos na. Pero ang Christian life, kahit saan ka naroon, nasa ilalim ka ng otoridad ni Kristo na dapat nagpapasakop sa kanyang jurisdiction and power over you at sumusunod sa kanyang kalooban. Everywhere, anytime. Kaya nga ang lordship ng Panginoong Hesus, lordship sa iyo bilang individual, lordship sa iyo bilang mag-asawa, lordship sa iyo bilang may pamilya o may mga anak, lordship sa iyo kung anak ka in relation to your parents, lordship sa iyo over your work, lordship sa iyo over everything. Yan ang pagsunod, hindi lang paglinggo. Hindi lang pagka nasa school ka o nasa bahay, hindi. Everywhere. Because He is the Lord of all. Ngayon, kung may lugar at may culture na hindi niya sakop, edi gumawa ka ng sarili mong doktrina. Pero as far as the Bible is concerned, Christ is over all. Or Christ is above all. He is the Lord of lords and King of kings. Kaya hindi pwedeng paminsan-minsan pagsunod. Hindi pwede. Buhay ng pagsunod. Kaya kung ang pagiging alagad ang pinakamahirap na paglilingkod, ngunit pinakanakakahamong paglilingkod, at pinakadakila, akalain mo yun, paglingkuran mo ang Panginoong Hesus na namatay sa iyo at muling nabuhay at ngayon ay nag-aahari bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Anong pribilehiyong makukwenta mo of or for being His disciple? What a privilege, what a badge. Alam mo yun? Ano kung presidente ka ng Pilipinas, hanggang 6 na taong ka lang, layas ka na dyan. Kung gusto mo magtagal dyan, then baguhin mo constitution, tulad ng ginagawa ng iba. Pero being a Christian is a lifetime service. Hindi na pagka may church activity. Ayan ang hindi naintindihan ng marami. Sana hindi ka isa riyan. Kailangan lumalawak-lawak ka tayo. So sa kabila nito, pinakamahirap, ngunit pinakadakila at pinakamarangal na paglilingkod. Paglingkuran mo ang Panginoon, napakarangal niya. What a glorious privilege and mula doon sa duty. Sa kabila nito, bawat patak ng pawis ay mahalaga. Hindi nga ito walang kabuluhan sa liwanag ng muling pagkabuhay ni Kristo. Sabi nga ni Spurgeon, it is our duty and our privilege to exhaust our lives for Jesus. Pinag-usapan namin kanina, bakit maagang namamatay ang mga ninuno natin? Spurgeon namatay, 54 lang. Si Calvin, ilan? 50s din. Bakit? Na-wear out sila sa trabaho, sa ministeryo, sa gawain. Wearing them out. Nawawasak ang katawan nila, ang health nila. Hindi dahil careless sila. Mali ba mapatunayan natin careless yung iba rin? Pero yun ang isa sa komentaryo, namatay silang maaga dahil wearing out their lives sa Panginoon. At least humanly speaking, hindi rusting, hindi kinalawang. Kaya mapalad ka, pinapahaba ng Panginoon ang buhay mo. Ibig sabihin,
Mas marami opportunity sa harap mo. Hindi katulad nila. No? Sa kabila nun, mas maiksi nga buhay nila, pero ang haba ng impluensya nila. Kaya mas more kung tumagal sila. Di ba? So, it is our duty and our privilege to exhaust our lives for Jesus. Kaya kung may kaisipan tayo sa talatang ito, may pagtatalaga ng buhay sa pagsunod. Without that commitment, dedication, anuman termino, kung hindi mo binigay ang sarili mo, ang buong sarili mo, paano ka makapaglilingkod ng buo? Parang gano'n. So may pagtatalaga ng buhay sa gawain ng pagsunod. May diin sa hindi kumukurap na paningin pag humawak ka ng araro. Di ba? Ano sabi? Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, walang sino mang umahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran. Dapat ganun di ba? Pero kung gaganon, ang ginagawa ni cartoons ka. O kaya, klaseng araro ito. Kasi makikita yun sa inaararo mong bukid or lupa. Kung yun ay tuwid or kung saan napupunta. Dahil lilinga-linga ka. Hindi ka ba kontento? Kay Kristo. Sa akin, may issue ng commitment, contentment doon. Serving Christ. So may pagtatalaga ng buhay sa pagsunod na binigyan diin ang tila ba hindi pagkurap ng paningin dahil hindi ka pwede lumingon-lungon, pagpapagal na hindi papayag maabala ni maantala ng ibang bagay o ibang tao. Hindi dapat maantala. Hayaan mo ilibing ng patay ang mga patay. Hindi ka pwedeng maantala. Hindi ka pwedeng hindi sumunod. Parang gano'n. Dahil merong ililibing ka. May provision ng Panginoon. Let the dead bury their dead. Tapos doon sa magpapaalam ka sa mahal mo sa buhay, which is a virtuous way, di ba? Panginoon nag-uutos sa iyo na mas mataas na otoridad kaysa magulang mo. Nakadalasang pagmumula ng tensyon, kung magpapaka-totoo at magpapakatino ang isang anak na Kristiyano na may mga magulang na hindi Kristiyano, formula ng tensyon and conflict. And that's life of obedience. Baka itakwil ka nga. Pero kailan tayo makakarating sa ganong antas? I don't know. Magsanay ka sa unti-unting pagsunod hanggang sa makasunod ka sa mas malaki ng konti. Hanggang sa mas malaki. Parang gano'n. Kasi habang sumusunod tayo, mas lumalakas tayo, mas pinapalakas tayo sa mga pagsunod pang susunod. Parang gano'n. Kung puro ka ayaw, wala ka na opportunity along the way. So, ang context ng chapter 9, 57 to 62 ay halaga ng hiningi ng pagsunod kay Kristo. Maraming naakit sa buhay ni Jesus. May mga tagahanga nga siya. Para bang sinasabi ng kilos nila, nais naming mapabilang sa 12. Gusto naming sumakay sa bandwagon ni Jesus sa ating current parlance. Sa 12 na hindi lang tumanggap ng katotohanan ng tinuro ni Jesus, 12 na nagpapatotoo, nagiging saksi sa aktibong pagsunod. Pagsunod sa pamamagitan ng pagtawid ng katotohanan sa iba. Parang gusto nila, makatulad sila ng core ng 12, ng mga alagad. Kaya dito, ilang bagay lang, ang titignan natin. Number 1, may nagboluntaryo ngunit natauhan. Kaya mahirap, pastoral reflection. Kaya hindi ako ganun ka fully inclined sa magboboluntaryo maglingkod. Hindi ko alam kung saan galing yun.
Ano, may kasalanan ba itong tatakpan kaya maglilinggo? Or, hindi ko alam kung saan galing yun. Bakit? Saan galing? Dapat makita niya kung saan. Dapat makita ko. Para alam ko kung paano siya i-handle. Parang gano'n. Alam mo ba yun? So, may nagboluntaryo, ngunit natauhan. Tawag ko riyan, bilib sa sarili ito. Di ba? Chapter 9, 58 to 59. Lord, I will follow you. Galing. Kahit saan ka magpunta. Di nga. Kahit saan ka magpunta. Nung nilatag ng Panginoon, inconvenient ang buhay ko. Walang comfort. Walang leisure eh. Walang gala, laboy. Parang no break. Hindi no joke. No break. Makisig na naglatag ng kanyang pagtatalaga para sa gawain. Para bang yung sinabi kay David, 2 Samuel 15:21. One of the reference ng isang makisig na komentaristang sinangguni natin. 2 Samuel chapter 15:21. 2 Samuel chapter 15:21. Ngunit sumagot si Itay sa hari, habang buhay ang Panginoon at buhay ang aking Panginoong hari, saan man naroon ang aking Panginoong hari, maging sa kamatayan o sa buhay, ay doroon din ang iyong lingkod. Di lang pala siya ang Guro inspired to ni Itay. Follower to ni Itay. I will follow you wherever you go. Talaga? Mukha inspired ni Itay. Maging si Pedro, may ganitong naratibo. Ano sabi niya? Luke chapter 22, hindi man drama, baka ma-offend si Peter. Luke 22:33, Panginoon, handa akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. Ingat kayo. Sabi nga sa church, pag narinig ni Satanas siya, yari ka. Pag lumabas sa bibig mo, maririnig na si Satanas. Pero hindi niya alam ang laman ng puso. Whereas ang Panginoon, alam ng Panginoon ang laman ng puso mo, bago mo pa yan lagyan ng letra o pangungusap. Pero pag lumabas na yan, naging public na yan. Parang gano'n. Kaya magiging subject ka. Una, ng spiritual powers. So beyond that man or woman, beyond that tatay at nanay, beyond that kuya and ate, spiritual forces. Because we are in a spiritual battle. Nung nagsimula tayong nagtiwala kay Kristo, di ba ano sabi? Inilipat tayo mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa kaharian ng kanyang anak. Na, posible ba ang ganyang pagtatalaga? I will follow you wherever you go? Yes. Posible po. Bakit? Pinasilip tayo ng Revelations chapter 14, verse 4. Dahil yan ang tatak ng pagiging tagasunod. Yan ang tatak ng pagiging Kristiyano. Revelations chapter 14, verse 4. Revelations chapter 14, verse 4. Hindi dinungisan ng mga ito ang kanilang sarili sa mga babae, sapagkat sila'y malilinis. Ang mga ito'y ang mga sumunod sa kordero, saan man siya magtungo. So possible pala. Yes. Kaya wag kang titingin sa mga example ng pagkabigo. Hindi yun ang pattern, hindi yun ang template. May mga nagpatuloy, may mga sumunod talaga.
even unto death. Daming mga martyrs sa kasaysayan. Ang mga ito'y ang tinubos mula sa mga tao bilang mga pangunahing bunga ng Diyos o bunga sa Diyos at sa Kordero. First fruits, sino sila? May unang bunga ng pagliligtas na kay Kristo. Sabi ro, 144,000. Huwag kayo magiging literal dito, di ka makakasama sa kaligtasan. Kahit yung nagtataguyod ng 144,000 lang ang ligtas, sila mismo hindi ligtas. So, ano saysay ng kanilang church? So, may unang bunga. Ibig sabihin, hudyat yun ng may harvest. That's the point. Kung may first fruits, may harvest. May mas maraming susunod, even unto death. So, wag kang mainggan. Sino yung 144? Kung hindi sinabi diyan, shut up. Wag diyan ang interest, di ba? Kung gusto mo sumikat, magsabi ka kung sino yun. So, ang tugon ni Jesus ay tulad ng pagbuhos ng malamig na tubig sa nagiinit na taong ito. But this man is full of zeal but without real knowledge. Knowledge of what? Knowledge of the cause of following Christ. Kaya nga may isang bahagi na yun din ang tema, pagsunod kay Jesus na kukwentahin mo, di ba? Ilan ba yung kalabang ko? Aba, 10 lang kami, 50 ito. Okay na tayo, peace. Peace. Okay, magkano ba magagastos ito? Mga 1,000,000. 100,000 lang ang pera ko. Wag muna tayo umpisahan. Di ba? Yung mga ganon. Sa ibang bahagi nito. Dahil may issue ng pagkwenta. Talaga ba? Dapat yung gaan ng salita mong susunod ako ay katambal ng paghakbang mo. Even unto death. Kung laway lang yan, pagtalsik niya, tuyo na yan maya-maya. Wala nang kabuluhan yan. Di ba? Wala nang kabuluhan yan. So, ang tugon ni Jesus ay tulad ng pagbuhos ng malamig na tubig. Komportable ang ibang tao, pero anak ng tao, hindi. Ganun lang kasimple. Bakit? Aba, kamatayan yung pupunta ko. Susunod ka ba? Di ba? Parang ganun ang sabi ng Panginoon. I will suffer at the hands of religious leaders, the elders ng Israel. Sinasabi na niya yan. Tapos sasabihin mo, susunod ka sa akin. Parang ganun ang dating. Sigurado ka? Comfortless ang direction ko. Okay ka lang? So, yun ang hindi naintindihan ng taong ito. Na may presyo ang paglilingkod. Kaya siya, hindi niya naintindihan yung sinasabi niya. Siya rin yung matulin magsalita, naiwan ng pag-unawa sa buhay na harapin niya. Kaya habang sumusunod, ganito ba ang Christian life? Kala ko, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Ba't naghihirap ako? Patay ka. Imbalance. Ang buhay Kristiyano ay dapat tagumpay. Ba't nabigo ako? Imbalance. Ang buhay Kristiyano, sabi ni A.W. Pink, is a mixture of joy and sorrow. May timplang kagalakan at kalumbayan. Ang sagwa naman puro kalumbayan. Paano magiging attractive ang Kristiyano? Ang Kristyanismo. Lagi ka na lang nakasimangot dyan, o lagi ka na lang malungkot, di ba? Bakit? Bawal ngumiti. Lalong bawal tumawa. Ang pangit namang Kristyanismo yun. On the other hand, puro saya. Na parang hindi totoo yung struggle. Ang pangit din Kristiyano yun. Mga Kristiyano walang pakiramdam yun. Yung seryoso, tawa din. Yung katatawanan, pareho rin. Bakit? Masayang tunay. So, hindi ganyan ang pagsunod.
Pangalawa, may inutusan ngunit nagdahilan. Yung una, may nagboluntaryo ngunit natauhan. Yung pangalawa, may inutusan ngunit nagdahilan. Dalawa nga sila actually. Chapter 9, 59 to 61. May mas mahalagang importante pala sa kanya kaysa pagsunod. That's the outstanding lesson there. Naintindihan mo ba yun? May mas mahalaga kaysa kay Jesus? Naintindihan mo ba yan? Yan ang ibig sabihin ng, let me bury my father. Ba't wala ka ba ibang mga kamag-anak? Or kapatid? Or wala ba? O mas matimbang sa iyo kung sasabihin ng tao kaysa sa kaluguran ng Panginoong nagpapasunod sa iyo. Ganun lang kasimple ang kwentahan nito, ang calculation nito. May mas mahalagang importante pala para sa kanya kaysa pagsunod. Sa tunog ng kanyang salita ay parang may pagmamalasakit, di ba? Tama rin naman. Dilibing ko muna tatay ko. Tanong, wala ba ibang tao? They are under my command. Come, follow me. Di ba? Hindi ka naman nagboluntaryong hindi naintindihan na sinasabi. Hindi kinwenta ang kanyang sinabi. Ikaw, come, directly. Commission, come. Para kay Jesus, wala itong katwiran. Magagawa ng iba na maglibing. Di ba? Hindi lang ikaw makakagawa niya. Makakagawa ng ibang magpaalam sa nanay at tatay mo. Hindi ba pwedeng ikaw? Hindi. Bakit? Mas urgent ang gospel of the kingdom because it is the message of salvation. Ang gawain ng pangangaral ay hindi dapat mahadlangan. Ang gawaing tumawag ay bumubuhay, hindi naglilibing. Yung gawain ng tumatawag sa'yo, come and follow me, gives life. Kesa ron sa paglilibing. Mas sumunod ka ron sa tao, humanly speaking, na nagsabing, come and follow me. Let the dead bury their dead. Dahil ang gawain ng tumatawag ay bumubuhay, hindi naglilibing. Kadalasan, ang mga mahal sa buhay ang dahilan at kasangkapan. At sinasabi rin ng Panginoon sa Matthew chapter 10, 36 to 37, mga babautismuhan at tatanggaping bahagi, distant member ng Christ Community Church na narito sa His community. Maging malinaw sa inyo ito. Matthew chapter 10, 36 to 37. Matthew chapter 10, 36 to 37. At ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay. Naririnig mo ito? Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak ng lalaki o anak na babae nang higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sapagkat ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Pakinggan niyo mabuti ito, mga kapatid. Kailangan matalas ang tainga natin. Dala-dalawa yan. So kadalasan, mga mahal sa buhay ang dahilan at kasangkapan para mahadlangan. Hindi man mapigilan ka totally or fully, pero mahadlangan ka. At maraming anyo ang itsura at larawan na ang calculation mo, hinahadlangan ka. At maraming kwento riyan
ang mga nagnais sumunod sa Panginoon. Tanungin niyo sila. Gayunman, hindi maaaring mantala ang pagbabalita sa kaharian. Kaya kung may mensahe tayo ngayong umaga mula dito, anong mensahe makukuha natin mula rito? May inaangking titulo si Jesucristo upang pasunurin ang lahat ng tao. May inaangking titulo si Jesucristo upang pasunurin ang lahat ng tao. Sa ibang salita, Christ has a title and absolute claim on the obedience of all people. May pag-aangkin ng Panginoong Hesus na pasunurin ng lahat. Bakit? Sino ba siya? Siya lang naman ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Kaya para sa atin, may angkop na karakter para sa kaharian. Sino at ano? Siya na pangunahin si Jesus. Siya na prioridad si Jesus. At matututunan niyan along the way para pagtibayin kayo sa katotohanan ito. Dahil sa paglilingkod, kailangan ang pagpapagal hindi konbinyente. Sa paglilingkod, kailangan ng pagpapagal. Anong kwenta, anong saysay, anong timbang, anong worth ng paglilingkod? Because you are convenient. Sinong matcha-challenge sa paglilingkod mong yan? I don't think meron. At kung meron, mababaw siya. Or hindi siya maunlad. At least, di ba, para sa akin. So, yun ang takeaways. Sa paglilingkod, kailangan ng pagpapagal, hindi dahil konbinyente. Bakit? Tinan mo ang tao. Sa mahalagang bagay, nagsisikap siya. Nagpupursige, di ba? Bakit sa Panginoon hindi? Nagpupuyat ka sa maraming bagay. Bakit sa Panginoon hindi? Nangihilo ka, mukha ka ng bangkay sa kung anumang pinapanood mo riyan. Telenovela or pero pagbabasa ng Bible, naantok ka pa. Anong itsura natin yan? Diba? So, nasaan ang pagpapagal or labor? May labor dyan mga kapatid. Laborer tayo. So, hindi lang yung mga preacher ang laborer o missionary. Maling pananaw yan. Lahat tayo laborer. Kaya lang, merong laborer first among laborer. Yan ang mga pastor dapat. Yan ang mga preacher o missionary. Pero lahat tayo laborer, lahat tayo servant, lahat tayo disciple. Pero may mga first among disciples na dapat panundan sa kanilang pananampalataya. Yan ang 1 Corinthians 2, verse 9. 1 Corinthians 2, verse 9. Mahaba na ba tayo? Cut nyo kapag nainip na tayo. 1 Corinthians 2:9. Ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Dahil ang paglilingkod o pagsunod ay kailangan ng gagaling sa pagmamahal. Or else, ano sabi ng 1 Corinthians 13? You are nothing and you gain nothing. Kaya pangatawanan mo na. Dapat galing sa pagmamahal. Lord, I will do this because I love you. Huwag mo na parinig sa akin. Baka magselos ako. Or baka magselos ang iba, di ba? Lalo kung may asawa ka, o may anak ka, o may magulang ka. Ikaw na lang at ang Diyos. So, di ba? May pagpapagal po. Pangalawa, hindi pwedeng mahiyain sa paglilingkod. Hindi naman pwedeng walang kahihiyan.
mahiyain, timid, tapos kapal naman ang mukha mo. Or dapat ikahiya, hindi pinagmamalaki. So, hindi maaaring mahina ang loob na madaling titiklop at matatakot. Tulad ng sinabi ni Paul kay Timothy, 2 Timothy chapter 2. Huwag mo hayaang hamakin ng iyong kabataan ng sino pa. So, doon na lang muna tayo. At panghuli, Ecclesiastes chapter 9 verse 10, gawin ang gagawin ng may buong sarili. Simply put, put your whole self, ang term ko dyan, pangatawanan mo. Nandiyan ka na eh, di ba? Do it 100%. Yun ang sabi ng Ecclesiastes 9:10. Whatever your hands finds to do it with all your might. In short, sa terminong Tagalog, pangatawanan mo na. Maglilingkod ka ba? Hindi. Di ba? Ganun lang naman. Walang neutrality. Naglilingkod o sumusuway. Sumusunod o sumusuway. Huwag kayo maniniwalang may middle ground. Kumuno yun. Ang matikas, sumusunod, sumusuway. Yun ang may tuntungan. At least, di ba? Unbelief, faith. So, ibigay at italaga na ang buhay sa pagsunod. Kaya anong hamon at aplikasyon before we close? May presyo ang pagsunod kay Jesus. Kailangan itong kwentahin. Kailangan itong kwentahin. Talaga bang gusto ko maging tagasunod ni Jesus? Di nga. Bago ka humakbang publicly. Bakit? Ang lesson dun sa una, the more eager, the less prepared. Di ba? Susunod ako kahit saan. I'm not in a comfortable situation now. And parang sinabi ng Panginoon, and in fact, I'm going to die, to suffer and die. Want to follow me? You want to suffer and die? With me? For me? Oy, yun ang kwentahan. Yun ang count the cost. Ika nga. Pero ito, nasumpungan, the more eager, the less prepared. May proseso at may preparasyon. Kailangan ni Jesus ang laging handang pagtugon sa kanyang utos. Sa kabila niyan, ang pag-antala ay magpapabigat lamang ng pagsunod sa susunod na utos. Kapag hindi ka sumunod ngayon, walang garantiyang susunod ka mamaya. Lalong walang garantiyang susunod ka bukas. Walang pangako ng bukas. Wala. Isang pagyayabang, sabi ng Proverbs 27 verse 1, one of my favorite verse nung kabataan ko. Huwag kang magyayabang, bukas na ako susunod, Panginoon. Alam bukas. Ngayon ang meron. Ngayon. Kaya nga, ang araw ng kaligtasan, ngayon. Ang araw ng pakikinig na may pagsunod, ngayon. Kaya kung napakinggan mo ang Panginoong Hesus na nagsasabing, sumunod ka. Sumunod ka ngayon. Pag may narinig kayong salita ng Panginoon, talikuran mo kasalanan mo, ngayon, hindi mamaya na. Kakahiya. Ikaw lang naman at ang Diyos. Hindi mo kailangan sabihin sa sino man yan. Kung marinig mo ang tinig ng Panginoon, manampalataya ka, magtiwala ka sa pagliligtas na kay Jesus. Because of who He is, magtiwala ka. Hindi mo kailangan tumaas ang kamay. Wala tayong ganun. Or patayuin dyan at palapitin ka rito. Hindi ako mediator. Hindi mediator ang sino mang mangangaral. We are simply a herald or tagapangaral. Kaya ang tanong na dapat mong sagutin ngayon, narinig mo ba ang tinig ng Panginoon beyond this preacher? Sana nga ay naging malinaw sa iyo ang salita ng Panginoon. To summarize, may nagboluntaryo ngunit natauhan, may inutusan ngunit nagdahilan. Ang mensahe, may inaangking titulo, may inaangking otoridad si Jesucristo upang pasunurin ang lahat ng tao.
at kasama ka sa lahat ng tao. Hindi ko natatanong yung tao ka ba? May inaangking otoridad si Jesucristo sa lahat ng tao. At kung tao ka, sakop ka. Ay, yung aso dyan kanina, yung pusa, hindi kasali. Nakakaya kung sila susunod dito. So, may inaangking otoridad si Jesucristo upang pasunurin ang lahat ng tao. Ikaw ba yan? Are you willing to follow Christ? So, grace, the law is gracious. Come, follow me. And grace is lawful. Dahil yung paglapit mo, inuugat yun sa biyaya. Kakakanta lang natin, di ba? By grace alone, di ba? Out of the depths, I cried to you. Lord, hear my voice of pleading. Bend down your gracious ear, I pray. Your humble servant heeding. If you remember its misdeed, and of its thought and word take heed, who can remain before you? Only by grace alone. Let us pray. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Idagdag niyo po ang bisa at kapangyarihan ng inyong mga salita na ito'y maging totoo sa amin. Alang-alang sa kapurihan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Salamat sa ating Panginoon sa ipinangaral na salita at tunay na nakaka